ito yung nakalaban ko, magaling din to eh. Dati kong kalaban din to, kaya lang, naswertihan ko sila ngayon. Parang walang pumapasok sa break eh. Nauna siyang bumrek pero walang nahulog, kaya nakauna ako. Friend, pag-usapan natin yung kanina, yung 3 beses bago mo napasok yung 9. Anong nasa isip mo nun? Wala, nasa isip, bakit ako sa Moblay nung bentang-benta? Kaya ako, eto na, yung tinira ko 9, mukhang nagkamali yung tira ko dahil nagmadali ako. Pero kung binagsakan ko lang yun, siguro na dahil ang sama na naging plangketa ko eh. Nakatulong ba yung suporta ng mga Pinoy nung ano? Oh, siyempre, mga ano ko sila eh. Mga taga-sunod ko sila eh. Mga follower. Gaano kalaking bagay yung ganitong event? Dami pa rin sumusuporta, 4 na legends. Malaking bagay din sa amin ito. Siyempre, tinatangkilik din nila pati yung bilyar. Eh, lalong-lalo na ngayon. Maraming mga kabataan ngayon na gumagaling. Baka nandito nga yung ibang mga player na bata nanonood eh. Tapos pareho kayo ni Django nanalo. Team Philippines pareho nanalo ngayon. Oo nga, bukas naman, iba naman kalaban namin pareho. Hindi namin alam kung sino mananalo sa amin. Sir, kamusta naman po yung pakiramdam na ngayon napapakita natin doon sa mga bata na yung mga legends natin muling? Well, siyempre, napakaganda dahil maraming pumapalit sa amin. Lalong-lalo, ang dami ngayon. 6 na taon pa lang, marami nang magaling. Yung 13 years old, yung tira namin ng dati, kaya nilang gawin. Eh, yung tinitira namin dati, hindi ko namin kayang gawin. Eh, ngayon, sila kaya nilang gawin. Kaya, mas magaling sila ngayon. Bukas po si Strickland yung makakalaban nyo. Eh, pareho din yun. Pareho kami ninervision nun. Pareho na kami may edad, kaya ko pa rin yun. Ayun sir, nabanggit nyo may edad na. Masasabi niyo ba may asin pa si Efren Bata Reyes? Hindi natin alam eh. Siyempre, swertihan na lang ito. Kung sino makauna sa amin, baka. At kung sino maggaganda tira sa amin, o baka yung isa naman sasama tira. Isa lang doon. Pagka maganda tira mo, pwede ka manalo. Sir Efren, I mean, ikaw yung isa sa mga pinakatinitingan na talaga na legend dito sa atin. Not just here in the Philippines, pero sa buong mundo. Pero, I mean, nagsimula ka rin na may tinitingala o may kinikilala ka din na legend para sa'yo. So, ikaw ba para sa'yo nung nagsisimula ka pa lang na magbilyar? Sino yung... Nagsimula ako magbilyar pero hindi ko alam magiging ganito ang bilyar. Dahil nung araw, pangkanto-kanto lang itong bilyar. Hindi ko rin alam na magkakaroon din ng mga tournament itong bilyar. Basta yung mga dati, puro money game lang yan. Kasi ang tagal ko hindi nakapaglaro ng mga walang tournament eh. Eh buti nagpunta ako Amerika, meron palang tournament. Kaya nagsunod-sunod na yun. At napasikat din natin ang bilyar sa ibang bansa, kaya nagkaroon din dito. At kumalat din dito. At naging popular ang bilyar dito sa atin. Kanina, Sir Efren, tinanong namin si Sir Django kung sino yung legend na tinitingalanin magsisimula pala siyang magbilyar. At sinabi niya na ikaw yung tinitingala niya. So, Kasi nung dati talo siya sa akin eh. Kaya ganun ang sabi na, pero ang daming magagaling ngayon. Sir Efren, follow up na lang din. I mean, napakarami niyo nang natanggap na titles, accolades, kilalang kayo sa bansa, sa buong mundo. Pero para po ba sa inyo, what does it take po ba para masabi na legend ka na dito sa bilyar? Alam mo yung sa bilyar, anak buhay ko to eh. Lagi ako nagbibilyar kung saan. Pag na-invite ako, pupunta rin ako. Itong pagka-legend, ito na dumating na sa akin. Kaya hindi ko na may babalik yung dating galing para madagdagan. Meron ng papalit ngayon. Yung mga kabataan ngayon na papalit para maging agent din. Alam mo, nakaka-nervous talaga yung ganito eh. Siyempre, nung all, sabi ko, pag nagkaroon pa ako ng chance na makabalik, so sabi ko, pipilitin ko manalo. Ayun, nangyari naman. So kasi pag nag-decision yun, baka hindi na ako makatira eh. Kaya sabi ko, binigyan ako ng chance na ayun, at least nakakalawit ko yung pumasok. Kumusta naman yung kaharap ng kapwa legend mo? Len? Kapwa legend mo yung kalaban mo? Siyempre, nakakatakot din kasi maraming experience sa mga yan eh. Kung talagang, kahit naman siya, ganun din naman ang pakiramdam niya sa akin pag sumablay siya. So may paglalagyan din siya. Sir Django, kamusta yung feeling na nakita-kita ulit kayong mga legends dito sa program?
Siyempre, masaya dahil iniipon uli kami ng sponsor namin na si Mr. Puet. Kaya nagpapasalamat kami sa kanya. Kung hindi dahil sa kanya, hindi mangyayari ito. Kaya maraming salamat sa Puet Sports. Sir Django, this is not the first time na nakaharap mo yung mga ganitong level. Kumbaga, parehas na kayo mga sisis, gano'n, no? Reunion, kumbaga. Yung rivalry ba, napipili niyo ulit? Siyempre, nakaka-nervous din yan dahil kahit pa ulit-ulit kami nakita-kita, at least, masaya naman dahil at least naglalaro pa kami ng bilyar kahit sa edad namin nito. Kaya, masayang-masaya. Sir Django, I mean, it's a weekday pero ang dami pa rin pumunta na mga fans ninyo to watch you guys play ngayon kasama yung mga fellow legends nyo. So, kamusta lang po sa pakiramdam na ang dami pa rin sumusuporta? Siyempre naman, nagpapasalamat ako sa ating mga kababayan dahil hanggang ngayon sumusuporta pa rin sila sa amin. So sana wag sila magsawa na sumuporta dahil sabik din naman sila makapanood ng ganito na makita yung mga legend. So maraming salamat sa mga fans namin kaya mag-enjoy sila, mabuhay kayo. Ralph, talk about that match earlier with Efren. It was a close match, but Yeah, to be fair, I did not bring my A game today. I had obviously higher expectations because I have a pretty good record against Efren in the past, but that obviously does not guarantee you a win all the time. I made too many mistakes. I played bad positions. I don't know, 5-6 times where I came very short in the position. I just could not get the speed down of the table for whatever reason. The practice table is like almost twice as fast, so that's one reason, but I'm not looking for excuses. I just, did not bring my best game to the table, and besides that, I had 4 or 5 dry breaks. And that also is not really helpful, especially in the alternate break system. And then when Efren finally missed a kind of an easy 9-ball, I ended up missing it as well. Got a second chance, missed it again in the bank shot. So yeah, overall Efren deserved to win because I just didn't perform as good as I should have done. Yeah. tomorrow's another day. You're going to be facing another Filipino icon. That is correct. Yeah. Their thoughts? Yeah, I need to improve my game till tomorrow. I have to figure out somehow to, get a little more used to the speed of the table. I don't know how, but I need to find a way, and hopefully I can perform a little better tomorrow than I did today. Lastly, Ralph, talk about the number of Filipinos watching on a weekday and at lunchtime. Yeah, I mean, it's great to see so many spectators, sorry. But on the other hand, it's still a shame that the arena was not full, but I'm not blaming the Filipino fans for it. I think one thing is early in the morning still, so a lot of, people still have to work. So I rather would have seen a later time here. But I understand for television reasons and for the coverage to promote it in the United States, because it's prime time in the United States. And even for the German fans, it was a horrible time because, the starting time of the first match was 3 a.m. and my match was like 6 a.m. so people were still in bed. But yeah, it is what it is, In yesteryears, you, Django, Efren, and Earl, you were already facing each other. It's already 2025. You get to meet again. So how do you feel it? Yeah, I mean, we are all still very, very good players. Some of us, have trouble with age or with certain things that, eventually come to your body when you reach a certain age. But I'm still feeling sort of young at 57, and I, try to keep as fit as possible. And that's why I really have a goal to win another big major event. To win this one here, it's going to be very hard because I definitely have to beat Django tomorrow in order to get a chance to make it to the finals. But it's so great that Puyat Sports and Matchroom
put this event up, and I'm really, really grateful for it. And I'm looking forward to tomorrow and also for day 3, no matter if it's the match for 3 and 4 or in the finals.